Ayan. Good news mga kaparmer. Saganang-sagana yung ulan kagabi. Ang tagal. Malakas. Kunin mo yung barita dito, Lai. Talagang basang-basa na ang lupa. So, bawas dilig na tayo. Yung pinagawa ko sa mga tauhan natin kanina, pinasimod ko yung yung tool variety ng mga tuyo na nyog. Ayan na, oh. So nakuha na nila lahat. Nasa yan, mahigit 320. Tapos yung dwarf andito. Nasa kanlong kasi gusto ng nyog para hindi kaagad maubos yung tubig. Yung medyo nasa kanlong yung pagkapunla. Ayan po, mahigit 200 naman to yung mga dwarf. So good news, talagang basang-basa ang lupa kasi umulan kagabi, ang tagal. Inabot ng 3 oras na tama ang lakas. At ngayon umulit-ulit sa araw na ito. At meron pang dilim na parating para mamayang gabi. So timing, yung gagawin naman bukas, magpahabol tayo ng punla ng kasoy. So naka-ready naman yung kasoy natin dito eh. Maputik nga lang. Obligadong bibili si tatang nito ng buta. Ito, sobra-sobrang pampunla to. Yan. Isang bimig yan. Bali, 6 na rin natin dito yan. Pero ito lang ipupunla natin, oh. Matitira yung isang bimig ito, kalahating sako ito. Marami-rami din ito. Yan. So magpapunla tayo ng ayaw natin kung maubos yan doon. Mga 3,000 siguro yan. Pantanim natin. So tuloy-tuloy lang ang tanim. Natutuwa ako dahil maganda yung antimano, maganda ang ulan. Talagang basang-basa. So yung mga tauhan natin dyan, wala na sila sa focus dyan sa pagdidilig. At makatrabaho na tayo ng iba. Katulad bukas, magkukuha sila ng suhi, ng latundan, tsaka lakatan. Pangdala ko naman doon sa tatamnan doon sa palid. So yun ang schedule bukas ng mga tao natin. Mangunguha sila ng suwi. Tapos pagdating sa makayari sila doon, yung bakante doon na natira, yan ang tutusukan nila ng yan ang tusukan nila ng kasoy. Tapos yung bakante natin dyan, meron tayong bakante dyan, maghuhukay din yung mga natataniman natin ng yung giant na saba, yung Davao variety ng saba. Kasi marami din tayong pinaparami niyan. Palagi dito yung inahin na yun eh. Talagang niyayapakan yung eh. Yung may tari yun. Oo nga, yung parang mapula-pula ang kulay, mga dilaw-dilaw. May tari yun. Ano ba yun? Naglilimlim? Naglilimlim. Nako, basa na yung dyan. Hindi malamang siya ng titilo.
So, tingnan natin dito yung tutusukan bukas ng ano. Pagkayari nila bukas na mag-soy ng saging. Yung pang-uwi ko doon sa Pampanga. Dito naman sila. Talagang maputik. Kaya step ni Tatang, oh. Puro putik. Hindi pa pala naikamada yung dito, Laylay, no? Diyan na lang yun. Kasya na yan, dalawa naman yan, dito siya. Tsaka yung natira doon. Pwede na isama dito yun, siguro. Ito po, yung bakante na to. Tutusukan natin ng kasoy para makahabol. Pantanim natin doon sa kabilang gasak na pang-June. So, madali kasi sumibol yung kasoy. Papakita ko sa inyo bukas. Talagang basang-basang lupa, tuwan-tuwa yung halaman. At ako din, natuwa din ako. At nagpasalamat ako sa Panginoong Diyos na kasi biyaya niya yung ano na yan, yung ulan. Sa mga magsasaka sa bundok, biyaya yung ulan. Yung iba niya na nakapag-ready ng gasak, malinis, pwede na sila magtanim ng mais. Kami dito, hindi kami nakapag-ready ng ano kasi nakapokus tayo dito sa plantasir. Noong last year, nakapagtanim kami niyan. Kasi nga wala pa itong plantasir. So, kulang kasi tayo sa manpower. Hindi kaya. Kasi dapat dito, mga 10 dapat yung tauhan ko. So, unti-unti lang, ganyan lang naman. May timetable kasi sa sarili ang Diyos. Alam ng Diyos yan. Kaya siguro habang panahon naman na ito malalaman nyo ang development dito. Lagi kong tinataas dito ang Panginoong Diyos. Ito nga, makikita naman nyo ang ganda ng ano. Ayan. So, plano ko bukas, bunuhan ko to dito. Kasi yung unang naabunuhan ko lang, yung portion dyan. Saka yung doon dito, hindi pa naabunuhan to. So, yan ang gagawin bukas ni Tatang. Doon kasi sa mga mabigat po na trabaho, hindi na pwede si Tatang doon kasi mayroon na rin tayong karamdaman. So yung mga medyo kaya ko lang na gawin, katulad yung pag-aabono na ganyan, sa akin na yan. Tsaka yung pailan-ilan na siguro yung pag-grap. Ito mga tauhan ko, tuturuan ko pa ito mag-grafting. So yan. Wala tayo ngayon sa sa ibang activities kundi ang activities natin ngayon pagtatanim. Marami pong gagawin pagka ganitong nag-uulan na. At yung mga grass cutter ko, bibilang ko na sila ng ng gasolina para pagka umulan, walang dilig. Ay mag-unti-unti na yung tatlo mag-grass cutter yan. So ganyan pagka tag-ulan. Tulad ng sinasabi ko doon sa iba nating mga kababayan na may mga lupa naman, huwag niyong hayaan na nakatiwangwang lang. Basta tanim lang ng tanim. Tuwing tag-ulan tanim. Huwag puro ayan yung puro treasure. Yung treasure na yan, mababa lang talaga yung percentage na
Either nakakakuha din yung iba dyan, pero napakababa ng percentage na 1,000 ang naghuhukay. Malamang mga 3, 4 lang yung sinuwerte. So medyo mabigat yon. Hindi naman kasi tayo kasama sa nagbaon ng mga kayamanan na yon. At hindi pa natin talaga alam yung mga katotohanan. Yung iba riyan, basa ng ano. At ako nagbasa-basa din minsan. At tumutugma din doon sa treasure code. Nakapagtataka eh. So ayan, medyo huminto na ngayon yung ulan. Pero ayan, may parating na mas malaki, mas malawak yung dilim. Pagka umulit pang mamayang gabi yan, ay lalo na talagang mabasa-basa na talaga ang lupa. Pwede na magtanim. Maganda po yung tanim ng mayo. Lalo na pagkasaging ang pag-uusapan. Iba talaga pag tinanim ng mayo ang saging. Ayon doon sa experience ko. Iba yung dating. At siyempre, pagka nagtanim tayo, huwag natin kalimutang dumalangin sa Diyos na magbunga ng maganda. Yung meron kasing iba riyan, ang lulusog ng mga saging, ang tataba, pero ang bunga, puro yung parang walang laman. Isa lang ibig sabihin, hindi pinagpala yung itinanim. Sige mga kaparmer, at ako'y ang mayon dito yung mga tauhan ko sa kanilang mga kubo, pababa na ako ngayon. Kanina hindi nakapag-video kasi umulan eh. Maraming salamat po sa atin sa panonood nyo. God bless po sa inyo lahat.